dense part of the forest. The surroundings are quiet, except for the sound of crickets and birds. The group is in a clearing, gathered around a small wooden table. Guns and equipment are in their hands, ready in case they are attacked. At dusk, the air is heavy with tension. Abu Sayyaf members are spread out in strategic position, keeping watch over the surroundings. Some are crouched behind trees. Saan banda ba yan? Dito sa Balay-Balay. San Juan, Balay-Balay, Bukidnon. Okay, sige, para makapagmula yung mga tao. A briefing room, Police Lieutenant Colonel Tobo and his people planning on how to capture the Abu Sayyaf group and their commander. A dense jungle surrounding the Abu Sayyaf stronghold. Police officers disguised as civilians carefully make their way into an area, blending with the environment to avoid detection. The Abu Sayyaf stronghold surrounded by heavily armed police forces. Spotlights illuminate the area as the group realizes there's no escape. Officers move in with precision. nakipagtutulungan tayo. Ang ngayon ito ngayon ay hindi lang makuha ang mga detalye ng inyong mga aksyon, kundi pati na rin ang inyong pananaw at mga motivasyon. Una, pwede niyo bang ipaliwanag kung bakit kayo sumali sa Abu Sayyaf? Ano ang nagtulak sa inyo? Sumama kami sa Abu Sayyaf dahil iniwala kami na tinatapakan ang aming mga kapatid ng Muslim. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi nagpapahalaga sa aming nais namin makamit ang kalayaan at ang Abu Sayyaf ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon na magkaisa at mga. Maliwanag na may mga malalim na dahilan ng inyong pagkilos.
Pero sa mga aksyon ng Abu Sayyaf, ang pagbubomba, paglukot sa mga inosente, at pati na ang paghingi ng ransom. Paano niyo ito ay papaliwanag? Hindi ba ito nagdulot ng sakot at pinsala sa mga tao? Oo, alam namin na hindi na inintindihan ang karamihan ng aming dahilan. Ang rasa ng isapin at ransom ay para sa paggawa ng aming laban. Kung walang pera, paano kami makikita ng mga armas? Hindi lang kami lumalaban para sa aming sarili, kundi para sa buong Islam. Pero hindi ba ang mga inosente, lalo na ang mga banyaga ay hindi kasali sa isang ito? Paano niyo ipapaliwanag ang pagtatarget sa mga hindi kasali? Ang mga banyaga ay mga papel sa pagpapahirap sa amin ng mga bansa tulad ng Amerika at iba pang Western. Sa bansa ay patuloy na nakikialam sa aming mga buhay, kaya sila ang aming target para sa amin. Sila ang mga may sala sa mangyayari sa amin. Hindi kami makakamta ng kalayaan kung hindi nila kami nire-respeto. Nakikita ko na may malalim kayong paniniwala sa iyong ginagawa. Pero paano ninyo ipapaliwanag ang pagtuloy na karanasan sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno na matatag ang kapayapaan? Bakit hindi niyo subukang makipag-usap at makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng negosasyon? Interesado sa kapayapaan. Sa tuwing kami ay nakikipag-usap, dinadaan lang nila kami sa dahas. Kung gusto nilang makipagkapayapaan, dapat nilang tanggapin na may karapatan kami sa sarili naming gobyerno. Hindi kami nakikipag-ayos kung ang mayayari lang ay magpapatuloy pa rin ang kanilang pang-aakit. At ano pa ang talagang layunin ng mga Abu Sayyaf? Ano ang nais talaga sa Mindanao at Pilipinas bilang kabuluhan? Ang layunin namin ay matatag ng isang Islamikong Estado. Ang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa, pero kami, ang mga Muslim sa Mindanao ay may karapatan na pamunuan ang sarili namin ayon sa batas ng Sharia. Ayaw namin ang pamamahala mula sa Manila o mula sa kanluran ng mga bansa. Gusto niyo palang magkaroon ng isang ganap na kalayaan? Paano naman ang hindi Muslim sa Mindanao? Lalo na ang mga Kristiyano at mga katutubo. Paano sila makikinabang sa ilalim ng isang Islamikong Estado? Ang mga Kristiyano at iba pang mga reliyon ay ipagkalang namin. Sa lalim ng aming pamumuno, magkakaroon sila ng kalayaan, magdasal at mamuhay. Pero kailangan nilang tanggapin ang otoridad ng Sharia na mga usaping pamamahala. Hindi sila magiging sa reliyon magagalang namin sa ilalim ng aming pamumuno. Magkakaroon sila ng kalayaan pang mga reliyon magagalang namin sa ilalim ng aming pamumuno. Magkakaroon sila ng kalayaan, magdasal at mamuhay. Pero kailangan nilang tanggapin ang otoridad ng Sharia na mga usaping pamamahala. Hindi sila magiging sapilitan, pero dapat nilang sundin ang mga patakaran. Paano niyo nakukuha ang suporta ng mga kabataan at iba pang kasali? Paano niyo sila na-inspire na sumanib sa inyong kilusan? Inaakit namin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng layunin. Sinasabi namin sa kanila na bahagi sila ng isang malaking kilusan. Isang laban na hindi lang para sa Mindanao, hindi para sa buong mundo. Marami sa kanila ang mahirap at walang kinabukasan sa sistema ng gobyerno. Kaya pinapalakas namin ang kanilang loob ng lumaban para kay Allah at sa kanilang mga tao. Ang mga kabataan sumangkali sa inyo ay may mga pangarap. Hindi ba ang karanasan ay maging sagaba sa mga pangarap sa inyo? Ang ay lumalaban dahil gusto nilang makamit ang tunay na kalayaan. Kung hindi namin ipaglaban ito, sino pa ang gagawa? Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, kinailangan iba itong ipaglaban. Salamat sa inyong kooperasyon. Salamat din po.